Okay, good morning po sa lahat ng ating taga-subaybay sa programang mga balita at impormasyon. Ito po yung nakakasama Lino Amarillas Jr. tuwing araw po ng Sabado at Miyerkules. Ngayon po yung araw ng Sabado, 10 to 11 in the morning. Good morning. Hanapin muna natin ang ating monitor. Yan, pwede na po kayong mag-share. Yun. Monitor. Pakinig. Okay. Okay, sa pagpapatuloy po natin programa dito po sa MIB4, samahan niyo po akong manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw nito at muli po tayong magkakasama-sama sa impapawid. Tanging kabutihan mo lang po, Panginoon, ang manguna at tanging kaunlaran ng aming lalawigan, ang ating mapahayag, maging sa lungsod ng Calapan at sa 14 na bayan. Ito po ang ating samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang lakas ng ating monitor. Ay, ako nawala. Nawala ang ating monitor. Yun. Okay na. Oh, mga kababayang Mindoreño, Calapeño, kayo po ba ay sumabay sa ating panalangin? Sasabay po kayo kasi po ito ang nagbibigay lakas sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, yung ating mga ginagawa sa loob at sa labas ng ating tahanan. At sa panahon pong ito, kailangan natin ng kanyang paggabay sapagkat ngayon po ng Pebrero, bagamat araw ng mga puso, kailangan ng pagmamahalan, ay nakakaranas po tayo ng problema sa buhay. Hindi po nawawala yan. Lahat po ng tao ay may problema. Pag wala kang problema, you are abnormal. O ikaw, di ba? So, ganoon. Kaya tayo po ay palaging duminig sa ating Panginoon Diyos. Kamusta na ba? Lungsod ng Calapan, lalawigan ng Oriental, Mindoro. Kamusta na Calapeño? Kamusta na Mindoreño? At syempre, ang ating laging binabati sa ating programa, ang makisig na kongresista ng unang distrito ng lalawigan ng Oriental, Mindoro, Congressman Arnan C. Panaligan. At ang kanyang kapartner sa kaunlaran, ang pinagsamang lakas ng lalawigan, 2nd District Congressman Alfonso P.A. Boy Umali Jr. Yan. Siyempre, pag ang dalawang ito nagsama, talagang ang lalawigan ay magiging hitik na hitik sa kaunlaran. Palakpakan nga natin. So, yun. So, dapat po pinapalakpakan ng ating mga lingkod bayan na talaga namang tumututok sa kaunlaran ng ating lalawigan. At siyempre, batiin din natin ang ama ng lalawigan. Si Governor Yumerlito Bonsalor. Ito ang gusto ko. Ang kanyang ka-partner na Vice Governor E.J. Falcon, kaya mention, batiin natin lahat ang mga nagpapaunlad ng ating lalawigan. Siyempre, ganyan din ang ating first Lady City Mayor ng lungsod ng Calapan, Mayor Marilu Malu, Pet Malu, Flores Murillo, at ang kanyang side partner, ang kanyang partner sa legislatura, si Vice Mayor Bim Ignacio, na talaga namang bawat isa mahalaga. Subok na sa kaunlaran ng ating syudad, ng ating lungsod ng Calapan. Siyempre, hindi mawala dyan yung mga lalaban. Di galingan, galingi. May nagpapakilala na po dyan na talaga namang sabi nga ay magkabarangay pa sila ni Vice Mayor Bim. Siyempre, lahat po ay may karapatang lumaban, magpakita ng kanyang sigla at lakas. Kailangan nilang maglingkod sa lungsod. Pero pag ikaw ay isa ng matagumpay na negosyante, mas magandang doon ka na lang tumutok. Pero hindi, kung hinihingi ng taong bayan o ng mamayang Calapeño, di, sige, ating subukan nyo. At syempre, binabati natin isang magandang umaga ang kapartner ni Congressman ACP sa development, sa mga project, sa mga drainage canal, sa mga building na pinapagawa ang ating makisig na District Engineer Salvador Iabad, sir, ng DPWI's First District. Talaga namang taong ito ay, kamusta na kaya ang bakasyon ni Sir DE? Sir DEC, kamusta na ba ang inyong hindi pala bakasyon, ang inyong naging official travel? Official travel sa bansang
United States of America. Aba, ano kaya mga pagpapalang ihatid niya dito sa ating lalawigan ng Oriental Mindoro, partikular sa unang distrito. Batiin na rin natin ang ating masipag na magtitinda dyan sa ating Big Mac outlet na mawawala na sa Maria Estrella. Si Mary Quasi Tolentino, mawawala na ang Big Mac dyan. At babaguhin na po yan. Gagawin na po natin Joss Burger. Sa di inaasang pagkakataon, aalisin na po doon sa parking area. At kinakapos na ng parking ang Maria Estrella General Hospital. Di syempre, buti na lang at tayo hinanapan po ng peso doon sa may tagiliran doon. Hindi naman sa sulok. Ay kaya lang, syempre, magkakaroon ng adjustment. Maninibago ang mga customer. Pero ganun pa man, magpasalamat pa rin tayo sa pamunuan ng Maria Estrella General Hospital at tayo ay hindi pa rin pinaalis. Tayo ay binigyan pa rin ng pagkakataon na makapagtinda ron. Salamat po sa inyong sa pamunuan ng Maria Estrella General Hospital. Siyempre, binabati rin natin ng isang maligayang panonood na good morning sa ating ABC President, Oriental Mindoro Federation. Ito po si kasalukuyang kapitan, Rap Jonel Recto mula sa bayan ng Nauhan. Siya pong ABC President doon. Sa bayan ng Nauhan, si Honorable Rap Jonel Recto na ngayon ay tumatayong ABC President ng buong lalawigan ng Oriental Mindoro. Good morning, sir! Bokal Rap. Talagang ang mga Rap, mahiwaga ang pangalan. Nandiyan sila na Bokal, si dating Bokal Rap Infantado. Ito naman si Bokal Rap Jonel Recto. Talagang ayos, Saka yung mga politika natin dito sa Oriental Mindoro, umiingay na ba? Umiingay na kasi may mga naglalabasan ngayon sa Facebook page na totoo ba yun? Kung pamimiliin kayo sa unang distrito na maglalaban-laban, may nakalagay dyan na A or E. Alam niyo po, ito ay totoo na maglalaban sila bilang kongresista. Pero yung sinasabing A, stands for Arnan C. Panaligan, kasalukuyang congressman, ay sa unang distrito. Yung sinasabi nilang E for Vice Governor E.J. Falcon ay sa second district lalaban. So, yung sinasabi nilang magtutunggali sa unang distrito, yan po ay fake news. Nako. Huwag niyong paniniwalaan yan. Totoong maglalaban yan, pero sa una at ikalawang distrito. Ano ba yan? Huwag niyong paniniwalaan yung mga lumalabas na ano na yan. Yan po ay fake news. Totoo maglalaban na kongresista, pero nananatiling lalabang congressman, si Congressman Arnan C. Panaligan, di ba nung nakaraang January 8, nagkaroon ng kaunting salo-salo ang ilang media sa kanya at siya po ay formal nang nagdeklara hindi pa man nakakapagain, siya po ay nagdeklara ng lalaban muli na congressman ng First District. Pero ito pong si Vice Governor E.J. Falcon. Sino bang E? Di E.J. Falcon. Ang alam natin, hindi siya lalaban na congressman ng First District, Manapay, Second District. So, yun. Huwag kayong maniniwala sa mga post-post na yun. Yun po ay fake news. At siyempre, congratulations! Congratulations po sa bayan ng Victoria. At nagkaroon na po doon ng LTO Victoria Extension Office nitong, kailan ba tayo nagprograma? February 7? Nung February 8. Yan, February 8, 2024, nagkaroon na po ng extension ang LTO Victoria. Ito po ay sa pagpapursige ni Ginoong Richard Valencia Insyong at ang kanyang may bayan na si Ma'am Nilaim Tibayan Insyong. Ang galing, At siyempre, may mga programang napanood tayo sa Facebook, Siyempre, nandun ang makisig na mayor ng Victoria. Mayor LM Lito Malabanan, si Lito Malabanan, ang makisig na
mayor ng Bayan ng Victoria na magtatapos sa kanyang huli at ikatlong termino by 2025. Aba, kaya naman, sino kaya ang i-endorse nitong i-endorse nitong for mayor, ano? Mukhang matunog nitong si Sir Richard Insyong. Richard Valencia Insyong. Ba? Valencia pa lang yung middle name, sir, ha? Siguro kamag-anak mo o malapit sa iyong puso si dating Congressman Governor Rodolfo RGB Valencia. So, yun ang malaking tulong po sa Bayan ng Victoria. At alam niyo naman, nung nakaraang episode natin noong February 7, February 7, yun nga, yung bagong LTO Victoria Extension Office. So, ngayon, umiinit na ba ang politics sa Oriental Mindoro? Meron na kasi mga nagpapahapyaw. Meron nang nagpapakita ng interes, katulad na lang nito ni dating congressman at SDS, dating city mayor, Attorney Salvador Paulino Doyle Lechon na umiikot sa lungsod ng Calapan at kasama si kasalukuyang Vice Mayor Bim Ignacio. Anong nangyari? Sila na ba ang magiging magka-partner sa tambalang city mayor at vice mayor ng lungsod ng Calapan? Umiinit na. At ito naman si kasalukuyang Mayor Malu Murillo ay mayroong merong gustong i-partner ang dating hermano mayor ng lungsod ng Calapan. Aba, di malalaman at meron siyang meron na siyang ipinost na hindi pa siya masyadong interesado sa politics. Siya ay more on business pero nakikisa po nakikisa, tingnan natin yung mga ko ng Facebook. Siya po ay nakikisa sa nalalapit na 26th founding anniversary ng lungsod ng Calapan. Aba, ganun pa man, di wow. Nakikisa sa palapit na 26th founding anniversary ng Calapan ngayon pong March 21. Ano bang araw ang tatama nun? Webes. Malapit na. Kasi ngayon ay February 10 na. Aba, ang bilis ng panahon. At syempre, ngayon po mismo ipinagdiriwang ang Chinese New Year, Konghei Patchoy. Yan. Ngayon po February 10, araw ng Sabado, ginawa lang po ng Malacanang na February 9, sabi nga, para long weekend. Yung 8 naman, yung sa Muslim, pero hindi naman lahat ay holiday noon. Kahapon, February 9. Then ngayon, February 10, ang totoong Konghei Patchoy. Chinese New Year. So, di yun. Happy Chinese New Year 2024, Year of the Dragon. Year of the Dragon pa lang yun. Delikado. Pag nabugahan ka ng apoy, patay tayo dyan. Tayo po ay naghahanap ng mga balita sa FB page. Siyempre, yung mga napapanahong balita. Meron dito ang Provincial Information Office, pero ano ba itong pabatid sa publiko? Meron na. Meron nga sila dito. Pero katulad ng binabanggit natin, meron naman silang magagaling na broadcaster, announcer mula sa Provincial Information Office ng Oriental Mindoro sa panguna ni Madam Maria Fe Aquilisan de Leon. Good morning, Madam Fe. Hindi na tayo nakakapasyal ng kanyang tanggapan. Alam natin, libreng kape dyan ang problema, yun. Ganun. Checkpoint. Habang binubukit-kit natin ang Facebook page ng Provincial Information Office Oriental Mindoro, may mga nagko-comment. Hindi po mawawala yan, mga magko-comment na yan. Good comment and bad comment ay okay lang po yan. Yan. Ang dami, Aba, nga naman.
At saka syempre, ilang tulog na lang, araw na ng mga puso. Mayroon na ba kayong lugar na pupuntahan sa inyong mga kadate? Sa inyong partner in life? Sa inyong asa-asawa? Oo. Merong mag-BF, mag-boyfriend, mag-girlfriend, o kasama yan sa isasagawang date. Oo. Meron na ba kayong special gift sa inyong asa-asawa? O, sa bagay, maaga pa naman, February 10 pa lang, ilang days pa before nating maramdaman o marating ang February 14. Oo. So, kahit simpleng regalo ay siguradong yan ay magugustuhan ng ating partner in life. O habang tayo nag-iiska ng balitang nasyonal, syempre hindi yan mawala sa ating mga balita at impormasyon. Nasaan na ba? At syempre, salamat po sa mga patuloy na sumusuporta ng ating programa. Paki-share naman po. Tayo po ay para dumami ang views. Kahit kulang tayo sa sponsor. Sino bang willing dyan na mag-sponsor sa aming programa? Kayo po ay very much welcome. Sa abot ng inyong makakayanan, sa mga kaibigan natin dyan, kami kumakatok sa inyong mga puso. Bawasan nyo inyong mga kaban, ang inyong mga yaman. Ibahagi nyo sa aming programa. Kahit kaunti lang. Yun. Balikan natin itong Victoria. Ako'y nagtataka naman dahil sa itong ating kasalukuyang Victoria Vice Mayor Marlon Marin ay mukhang hindi naka-partner ni Mayor Lito Malabanan. Anong nangyari? Yun ay may mga personal na dahilan. So, dapat sa kanila mismo magmula kung ano ang nangyari sa kanilang partner in public service, di ba? Mayor Lito Malabanan and Vice Mayor Marlon Marin ng Bayan ng Victoria. Ang nangyayari ngayon, mukhang si Ginoong o si Sir Richard Valencia Insyong ang nagiging kapartner ni Mayor Lito Malabanan ng Victoria. Isa pa rin sa painit ang politics dyan. Pero maaga pa, syempre, kailangan nating iparamdam o ipaalam na sa taong bayan kung sino ang karapat-dapat na maglingkod sa bayan. Sino ang karapat-dapat? Yung may natatanging talino. Dapat may talino ang mga naglilingkod sa bayan. Talino at kalaman, At ang isa pa ay dapat mayroong pera. Siyempre, paglalaban ka, kailangan mong may pang-tustos sa iyong kandidatura. Hindi pwedeng thank you lang. Hindi pwedeng kamay-kamay lang. Hindi pwedeng kaway-kaway lang. Hindi pwedeng beso-beso lang sa mga girls, Siyempre, pag ang may bahay ang mga ngampanya sa girls, beso-beso yan. So, hindi pwede. Kailangan talaga natin ng kahit ni 5 kusing ay gagastos po ang isang kandidato. At kaya nga dapat lang na tayo mga botante o hindi pa nakakaboto ay magparehistro na. Malapit na February 12, 2 araw na lang. So, ito na ang panahon para tayo ay magparehistro. Hindi lang po dito sa Calapeño, Manapay sa 14 na bayan ng lalawigan ng Oriental Mindoro. Lahat po yan, maging sa karatig lalawigan ng Occidental Mindoro. Sabihin natin ang buong Mimaropa at buong bansa nationwide. Kailangan nating magparehistro. Sayang kasi ang boto. Pag meron kang gustong iboto na dapat siya ang pinapanalangin mong maluklok, di magparehistro tayo. Katulad ng binabanggit natin, yung mga 3 beses nang hindi nakakaboto, kailangan niya ng reactivation yung magpapa-correct o magpapalit ng record, ng pangalan o anything, at yung magpapatransfer ng rehistro. Kung gusto mo sa ibang barangay, kailangan natin pumunta ng COMELEC. Yan po ay tuwing
ito nga, pagsapit ng February 12 hanggang September 20, 8 in the morning hanggang 5 ng hapon. O, kasama po dyan ang Saturday, ha? Including Saturday. Huwag naman linggo. Linggo po ay araw ng pamamahinga, araw ng Panginoon. Samantala, ito po yung mga napapanong balita, no? Kung inyong napapanood sa ating mga national TV, sa ating mga, kung nakakabasa kayo ng mga national newspaper, ito po yung napapanong balita, yung pong landslide sa Davao. Nakakalungkot na pangyayari ito, no? Pero at least, merong isang himalang nangyari. Isang tatlong taong gulang nahukay ng buhay sa Davao sa landslide. Ito po yung balitang nasyonal, ano? At para po sa detalye ng ating balita, ito po, matapos ang halos 3 araw, buhay na nahukay ang isang 3 taong gulang na batang babae sa patuloy na retrieval operation kung saan 11 na ang iniulat na namatay sa gumuhong lupa sa Maco, Davao de Oro. Gamit ang mga kamay, patuloy ang paghukay sa mga lupa upang makuha ang nasa 100 katao. Ang dami. Katao pa ang pinaniniwalaang nawawala matapos na matabunan ang 2 bus at ilang kabahayan sa barangay Masarab, bayan ng Maco, lalawigan ng Davao de Oro. Noong Webes ng gabi, February 8, ang bilang ng mga nawawalang tao mula sa landslide ay nasa 110 na. May 11 bangkay na na-recover at 31 na nasugatan ang nailigtas. Ayon kay Davao de Oro Provincial Disaster Official Edward Macapili, umaasa sila na marami pa ang makukuhang buhay sa lugar, kaya nagtsatsaga ang mga rescuers. So there's a chance, ani Macapili. Nauna lang sinabi ni Colonel Rosa Cristina Rosete Manuel, tagapagsalita ng Eastern Mindanao Command o East MINCOM, ng militar na tumulong sa pamuno ng rescue operation, na umaasa ang mga rescuer na makahanap pa ng mga nakaligtas. Ayon naman kay Maco Mayor Arthur Carlos Rimando, ang landslide ay 4 na kilometro mula sa gold mine. Naku, areas na inoperate ng Apex Mining. Yan. Idineklara rin itong no habitation zone. Taong 2007 pa nang maging prone sa landslide ang lugar, subalit hindi mapaalis ang mga naniniran dahil nandito ang kanilang kabuhayan. Samantala, bukod sa mga relief goods at tubig, nagpadala na rin ang PRC ng 20 bags ng dugo sa Davao de Oro para sa pagpapagamot ng mga biktima ng landslide at flash flood sa lalawigan. So yun ang problema natin pag may mining, ano? Buti ang ating lalawigan ng Oriental Mindoro ay wala namang nagmimina na, ano? Pero ang ating lalawigan po ay pinagpalang Mina de Oro. Kaya siguro ang mga iba nating mga kababayan o hindi naman yung mga ibang dumadayo sa ating lalawigan ay pilit na minahin ang ating lupang sinilangan. Lupang sinilangan ang Oriental Mindoro na hitik na hitik. Hitik na hitik sa mina. Ganun ba? Siyempre, pati ang Occidental Mindoro. Kasi pinagpalang lalawigan yan. Oriental and Occidental Mindoro. Okay, time check muna tayo. Meron na po tayong 32 minuto makalipas ang nagmamadaling ika-10 ng umaga. Kayo po'y patuloy na nanonood ng programang mga balita at impormasyon dito po sa MIB4 Online Radio sa Pilipinas tuwing araw ng Sabado at Miyerkules 10 to 11 in the morning. Nakakasama niyo po Lino Amarillas Jr. at kami po ay mapapanood nyo na rin at napapanood nyo na nga sa YouTube channel. O, isearch nyo lang po yung aming
online radio at lahat po ng mga balita namin doon na napapanahon. Press na press, bagong-bago ay inyong mapapanood. Oo, lahat may mga musical show tayo. Ang station nito, pwede kayong mag-request sa mga tugtog. Yung mga manonood, pwede nating batiin, ano. Walang problema. Oy, sa nalalapit na February 26, sa mga magsasabong dyan, ito na. February 26, Monday, meron pong gaganaping fastest skill sa Nauhan Cockpit Arena. Guarantee prize, 400,000. Promoted by Papa B. Oh, Papi B. Ito si Kuya Vernon. Papi B Gate Farm. Oh, yan na. Ulitin natin. Malapit na. February 26, Monday, fastest skill sa Nauhan Cockpit Arena. Guarantee price, 400,000 pesos. Saban, laki, ano? So, yung mga mananabog dyan, magsasabong. Oh, ito na ang panahon nyo para magsabong. Di isa lamang patutunguhan nyo, matatalo or mananalo. Kailangan nyo lang ng puhunan, siyempre. Oh, ito pa, yung pampabata, hindi naman. Ito pa, isa pang announce, para sa kaalaman ng ating kabatiran ng ating mga Kalapeño, hindi lamang. Ito po ang, kung gusto nyo ng pampabata, pampasiglan ng katawan, ito na po, tangkilikin ang Scrappy's Putok Batok. Available po ang crispy ulo, crispy pata, chicharon at bulaklak at iba pa. For orders, i-follow ang kanilang FB page, Scrappy's Putok Batok, na matatagpuan sa Tawiran, Calapan City, malapit o katabi ng Maria Estrella General Hospital. Kung gusto ng putok-batok, putok-batok. Hindi naman ito pampabata. Uy, talagang long weekend ngayon, ano? Kahapon pa. Kahapon pa, then ngayon, hanggang bukas, araw ng linggo. So, kaya naman, yung mga manininda natin sa Minso, Calapan City ay tigil din. Tigil din ang pagtitinda, oo. Pero ang daming yung nagtitinda ron, Minso, Calapan City. Talaga namang ang daming gustong maghanap buhay. Eh, okay lang yun. Kaysa naman umasa ka sa iyong kapitbahay, di maghanap buhay ka na, ano? Oo, nangunguna dyan siyempre doon sa loob ng Minso, Calapan City ang walang kamatayang Ketis Fried Chicken and Sanya Shawarma. Oo, ang Labodelio's Food and Snacks. Ang Just Burger buy one, take one. Oh, dito na kayo sa Just Burger. Sa halagang 35 pesos ay makakakain na kayo ng 2 burger. Oh, murang-mura. Busog kayo sa sarap. Oh, marami pa. Yung iba, hindi ko alam kung anong mga pangalan kasi may mga nabago, may mga nadagdag. Eh di, wow. O talaga bang painit na ang politika sa Oriental Mindoro? Hindi pa naman. Yung iba po yung nagpapakilala pa lang. Katulad ni Ginoong Carlo Umali, ang anak ni Congressman Alfonso P.A. Umali ng Bayan ng Bungabong. Oo. Itong si Ginoong Carlo Umali ay siya nagiging representative pag may mga activities si Kongboy. Si Kongboy na hindi man pwedeng hati-hati ng katawan, hindi pwedeng ipaserok ang baka para lang sa makadalo sa iba't ibang activities. Kasi may mga pagkakataong nagdodoble activities o may pagkakataong si Kongboy nasa Manila at gumaganap ng kanyang tungkulin at dumadalo ng session ng mababang kapulungan ng Kongreso. Kaya itong si Carlo Umali ang ipinadadala sa mga barangay at naghahangad maglingkod. Naghahangad maglingkod bilang Vice Mayor ng Bungabong. Oh, maaga pa ha. Sir, maaga pang yung maaga pang yung paabisa pero ayun na nga, di gusto niyang maglingkod sa bayan ng Bungabong. Ano? Ang kanyang magiging kapartner, si kasalukuyang Bungkal Lito Camo na gusto na rin maging mayor ng Bungabong. Aba, tandami naghahangad kasi marami ng municipal mayor ang magtatapos ng kanilang termino. O, 7 bayan yan. Ito lagi natin sinasabi, 7 bayan na magbabakasyon muna sa kanilang public service o pwede naman silang lumabang
vice mayor, pwede silang lumabang board member, kung gusto nila, vice governor or congressman, nasa kanila yun. Sila ang magpapasya, no? Kaya dahil dyan, bigyan natin sila ng isang masigabong palakpakan. Okay lang yun kasi kung talagang kayo ang gustong ihalal ng taong bayan, eh siyempre, katulad ng ating binabanggit palagi sa ating programa, paglalaban kayo, kailangan nyo ng makinarya. Ano yung makinarya? Hindi yung makinaryang yung mga bakho. Siyempre, kailangan nyo ng pera. Oo. Paano kung may manghinging bigla dyan? Wala kayong pangbigay. Ay di, tatakbo ba kayo? Baka sabi lang ng mga kababayan nyo dyan naku, itong si ganon, si ganon gustong tumakbo, lumaban ng ganon-ganon ay hindi mo naman malapitan. Ni Singkunduling, walang maibigay. So, yun. Kailangan po natin, siyempre, kailangan nyo po ng financial. Oo. Kailangan talaga, alam nyo naman ang mga tao, kung sino ang mga naghahangad, eh di siyang pinupuntahan, siyang hinihinga ng tulong. Ganun talaga, masanay na kayo. Masanay na kayo kalapin nyo, Mindoreño. Habang tayo po nag-i-scan ng balitang nasyonal, ang dami Ang dami mga mahalagang balita. Ang dami dito, may mga pumapabor sa, ito, tungkol sa ating mga manggagawang Pilipino, no? Ito, DOLE, tutulong sa Senado sa 100 pesos wage increase bill. Magandang balita yan. Para sa detalye ng ating mga balita, handang makipagtulungan ang Department of Labor and Employment o DOLE sa Senado upang maisulong ang Senate Bill number 2534 o 2534 na nagsasaad ng 100 pesos wage increase sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Malaki yun. Sinabi ni Labor Secretary Benvenido Laguesma kahapon na may papel ang kanilang kagawaran na magpatupad at gamitin ang mga umiiral na batas at mga mekanismo para tumugon sa mga panawagan sa pagtataas sa sahod. Nirespeto umano ng DOLE ang kapangyarihan ng Kongreso para magpasa ng batas at laging handa na mabigay ng technical inputs ukol sa kanilang karanasan sa sahod. Dapat rin umano ikonsidera ang kanilang karanasan sa pagpapatupad nila ng Republic Act 6727 na nagtatatag sa mga regional tripartite wage and productivity boards o RTWPBs na siya nagtatakda ng mga minimum wage increases sa mga rehiyon. Sa kasalukuyan, 15 sa 16 na RTWPBs ang nakapagpalabasan ng wage orders sa pagtaas sa minimum wages mula noong Hulyo 2023. Tanging ang Davao Region na lamang ang hindi nakakapagpalabas ito, ngunit nagsasagawa ng umano ng public consultations. Nasa 4.1 milyong minimum wage earners sa pribadong sektor na ang direktang nagbenepisyo sa mga taas sahod sa 15 rehiyon, habang nasa 8.1 milyong pang regular na manggagawa ang inaasahan na mataasan rin ng sweldo dahil sa pagtatama sa wage distortions. Sa totoo lang po, ang sweldo po natin talaga o ng mga nagtatrabaho ay kapos. Kailangan po niya ng extra income o mag-sideline yung mga lalo sa mga kababaihan nag-aalak ng mga cosmetics, yung mga mabangong produkto, yung sabihin nating mga Avon product, kasali ba yun? O kasali yun sa mga sa dapat extra income ng mga kasama natin, yung mga kababaihan, especially, sila ang isa sa nagtataguyod ng pamilya, kapartner ng lalaki, ng asawang lalaki ang
asawang babae sa pagpapaunlad o sa dagdag kita. Totoo po yun, dapat hindi lang po lalaki o ang naghahanap po. Kasi yung kaya po ng lalaki ay kaya rin ng babae. At saka ang population po natin ngayon ay 3:1. Napakarami po ng kababaihan kumpara sa kalalakihan. O kaya ang mga kababaihan ay pwede nang sumabay sa paghahanap buhay. Malaking tulong po yun para sa isang pamilya. Kung parehas na naghahanap buhay, malaking dagdag income, di ba? Muli, kumusta na ba ang politics sa Oriental Mindoro? Umaga pa pero ang dami lang nagpaparamdam Ang dami na. Siya, magparamdam agad kayo nang kayo mapunta ng mga yung mga nalambing, yung mga nahingi ng tulong, yung mga magsusulisit, lalo ngayong papalapit na ang Marso. Oo, mahal na araw, bago papasok ang Abril, magkakaroon dyan ng mga palaro. Yung mga basketball, may mga magsusulisit dyan ng mga uniform. Then pagdating ng Mayo, may mga table. Alam niyo na, sasapit ng mga barangay, ang mga piyesa ng barangay, meron diyang ibibigay na paanyaya sa mga politiko na hindi mo naman pwedeng tanggihan. At baka naman ikaw ay sabihin, ay nako, ba't kayo nag-aangad pa ng ganyang posisyon bago ikaw naman ay walang kabuhay-buhay. Walang kapera-pera. Dapat meron po. Alam niyo naman, ang taong bayan, pag ikaw ay natunugang, naamuyang, siya. Dapat ikaw ay handa. Handa ka. Handa kang gumastos. Ito, so isa pang napakahalagang balita, balitang nasyonal. Ito po ba ay dapat nating ikatakot? Oo. Ito po, pag-aproba sa Medical Marijuana Bill, ikinabahala. Ayun. At sa detalye po ng ating mga balita, nagpayag ng pagkabahala si internal medicine expert Dr. Tony Lechon. Taga-Oriental Mindoro yan. Sa posibleng panganib ng kaakibat ng pag-aproba sa Medical Marijuana Bill, partikular na sa gitna ng pagtaas ng kaso ng paggamit ng vape, lalo na sa mga kabataan. Ang panukalang medical marijuana o medical cannabis ay tumutukoy sa cannabidiol o CBD, isang non-addictive, non-intoxicating strain o cannabis o marijuana plant na iba mula sa tetrahydrocannabinol na klasipikado ng Pilipinas bilang illegal dahil sa nagdudulot ito ng addiction. Inaprobahan ito ng House Committee on Dangerous Drugs at Health noong Miyerkules, bago lang, February 7. Paliwanag ni Dr. Lechon, ang mga potensyal na panganib nito ay addiction exposure sa mga bata at sa general population. Gayun din ang posibleng hamon sa healthcare system, lalo pa ang pagdating sa kainan, sa regulasyon at sa mga ahensyang pagpapanupad nito. Balido mo ang tanong ng doktor, lalo ngayong ang panahon ay laganap ang misinformation, disinformation, fake ads, at ang pinakamalaga ay online selling. O nga naman. Kaya mukha nila na maging maingat sa diskarte at iginit na dapat ang cannabis ay manatiling mahigpit ang pagkontrol bilang mga gamot. Opo, delikado yung mga ganyan, Kasi may mga kabataan nga po tayo na ang hilig ay vape. Salip na sigarilyo, so vape, isa lang po patutungan niya, masama po yan sa kalusugan. Anyway, talagang kung hindi maiwasan, hindi naman tayo. Sila naman. Ano bang ating paki? Ganon. Sila naman ang bumibili. So, siguro ang importante, alagaan na lang natin ang ating kalusugan. O kahit ano lang, hinay-hinay lang po.
kung di maiwasan, di hinay-hinay. Malay mo, isa sa mga araw nito ay maging masama na ang panlasa sa mga ganong bisyo, ay di tayo na mismo ang iiwas. Okay, time check. Meron na po tayong 48 minuto. Makalipas ang nagmamadaling ikasampo ng umaga. Araw po ng Sabado, 10 to 11 in the morning. Nakakasama nyo Lino Amarillas Jr. sa programang mga balita at impormasyon. Kahit po sa YouTube, pwede nyo na kaming i-follow. Pakishare naman po ng ating programa. Katulad ng ating mga sinasabi. Pag tayo po ay nakarami ng views, para na rin po tayo po ay nadadagdagan ng ating mga followers, nakakataba po ng puso. Doon lang po kami bumabawi ng lakas. Ano pa ba ang napapanahong balita dito sa lungsod ng Calapan? Lagi natin binabanggit. Maging ang pamilihan natin na talaga namang kailangan natin maghanap buhay. Bagamat may mga presyo nang nagtataasan, pero nakakatuwa po ang sibuyas ay mababa ang presyo. Kailangan talagang ang Pilipino na ang Calapeño na mamayang Calapeño ay dapat magdala na ng mga lalagyan dahil nga sa no to plastic na ipinatupad ng ating City Government of Calapan last year pa, noong April 2023, nagsimula yung no to plastic. Kaya ang ating mga... Ako kanina, nagpunta ako ng palengke, bumili akong karne, nagdala na ako ng aking sariling Tupperware. Ang eco bag natin, pag namimili, 3. Kailangan natin sumunod eh. Yun ang itinatadhana ng batas ng lungsod ng Calapan. Pag hindi ka sumunod, di mahuhuli ka, magmumulta ka ng 500 piso. Maging yung nagbili sa iyo na plastic ay magmumulta rin. Magkano kaya? Kaya naman po pag bibili kayo ng mga produktong halimbawa ng kalamansi, nakasupot na ang tuyo, nakasupot na rin. Pero ang gata, ay syempre hindi mo pwedeng isupot yan. Hindi yan yung nagkakalat-kalat yan. Ang isda, ay nako, hindi rin pwedeng isupot yan. Hindi nagkansisir, nagkandawendang-wendang yan. So, kailangan talagang ang Pinoy ay matuto na. Ayan po ay parte ng disiplina. Yan, si kasamang Rolly Di Macali. Good morning. Ang ating lungsod ng Calapan ay talaga namang ipinatutupad lamang yung tama. Ang tanong, napermahan na ba ni kagalang-galang City Mayor Malu Murillo yung yung pondo na nilagda ng sangguniang panlunsod? Ito yung 2024 annual budget ng Calapan City na nagkakahalaga ng 1.237 billion pesos. Kailangan, Mayor Malu, ma-aprobahan nyo na ito kasi para lahat po ng mga proyektong ay lulunsad ng City Government of Calapan ay maipatupad na. Ngayon, kung ang taong bayan ay nagdududa sa inyong mga proyekto, ay di inyong ilahad. Ito po ang mga ginagawang proyekto ng City Government of Calapan. Di para na sa ganun, transparent, walang problema. Kasi kayo naman ang nakaupo dyan, di kayo din na magbibigay ng pahayag o paglathala kung anong gagawin sa naaprobahang pondo ng lungsod ng Calapan. Wala namang problema yan eh. Mas maganda nga po, ito, mga kababayan Calapeño, ito po ang pondong ilalaan natin sa ganon. Yung ating escalator ng pamilyang lungsod ng Calapan, meron pong nakalagak na pondo yan. Yan po ay gagawin na ngayong taong ito. So, yan po ay para na rin sa kabutihan ng ating mga mamamayang Calapeño. Wala naman tayong kung anumang masama sabihin sa ating city government. Siyempre, ang kailangan natin ay development. Kayo nakapesto, ay di kayo magpapalathala o magpapayag o magsasambit. Yun naman ay para sa kaunlaran ng ating Calapeño. Ngayon, ay di, kung hindi talaga, ano ba yun? Siyempre, kapartner niyang Vice Mayor dyan, Bim Ignacio. Kayo kasi ang mga nakaupo,
Kailangan ng pagkakaisa. Hindi pwedeng, mag-away ba? Ang term doon? Hindi naman, yung hindi ba magkasundo? So, kailangan pagkasunduan yan para hindi maapektuhan ang taong bayan. Nasa inyo kasing mga kamay at bola kung paano yan maisasaayos at mapapaunlad lalo ang lungsod ng Calapan. Sa darating na February 26, i-anunsyo na po ni Mayor Jennifer Mindanao Cruz o Mayor Ina Alegre yung aalisin na po ang state of calamity ng kanilang bayan. Ang tagal din, mag-iisang taon yan. After nung, yung di nagkaroon ng COVID. Lahat naman nakaranas ng COVID. Ano pa? May mga kalamidad na nangyari sa bayan ng Pola. Basta po sa February 26, tinitingnan ko sa aking kodigo penal. Nasa na ba? Ayun. Ililip na yung state of calamity. Ang dami nangyari dyan. Pero ganun pa man, haharapin na ng bayan ng Pola ang panibagong sigla, panibagong kaunlaran. Marami na tayong inanong sa mga nakaraan nating programa. Mas maganda sigurong mismong sa araw na yon ay ating masilayan, masaksihan. Ang aga kasi nun. 7 a.m. dapat na andun ka na sa February 26. Masyadong maaga. Pero kung talagang gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Para kanino ko ba naririnig yun? Oo, naririnig ko yun. Dati kay Governor at kay Congressman Alfonso P.A. Umali Jr. Totoo naman, pag gusto may paraan, pag ayaw, maraming dahilan. Ganun talaga. Siyempre, baka makakalimutan natin, magbabasa muna tayo ng Bible verse at ito po ang napaka-importante sa lahat, Bago hindi maga pa naman, pero basahin na natin ito sa ganon ng ating mamayang Kalapeño, Mindareño at sa anumang dako ng mundo ay makarinig makarinig ng salita ng Diyos. Mula po sa aklat ng mga ngaral o Ecclesiastic, Ecclesiastes, yan. Mga ngaral 5, Kapitulo 5, versikulo 18 hanggang 20. Basahin natin, 18. Ito ay isang mabuting bagay na aking nakita. Nararapat lamang na kumain, uminom, at pakinabangan ng isang tao ang bunga ng kanyang pinagpaguran sa mundong ito. Sa maikling panahong ibinigay sa kanya ng Diyos, ito ang ating bahagi. 19. Ganon din ang dapat gawin ng lahat ng niloob ng Diyos na yumaman, tanggapin ang kanilang bahagi at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpagura sapagkat ito ay kaloob ng Diyos. 20. Sa gayon, hindi siya malulungkot kahit na maikli ang buhay niya sa digdig sapagkat puno naman ito ng kasiyahan. So, ibig sabihin po sa aklat ng mga ngaral 5:18-20, kung ano man po ang ating mga pinagpaguran na tayo po ay kumikita, siyempre habang tayo ay kumikita at malakas, tayo po ay samantalahin natin ang pagkakataon na kumain ng masasarap. Pasarapin natin ang ating buhay. Hindi yung tayo kumikita, tayo nagtitipid. Kailan pag tayo kumikita po, lahat po ng, ano ba tawag doon? Karangyan ba? Karangyan sa buhay ay atin ng kamtin. Oo. Kamtin na natin sapagkat yan ang niloob ng Diyos sa atin upang yumaman. Mayaman ba tayo? Yumayaman. Tayo po yumayaman, pag nababawasan ng utang, di yumayaman tayo, di ba? Lahat po ng tao ay kailangan pakinabangan na. Sapagkat hindi natin alam ang ating buhay, kung kailan tayo tatagal sa mundong ibabaw, maiksi lang po ang buhay ng bawat tao. Kung hahaba man ang buhay ng tao, adi pasalamatan natin. Pasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos. Kaya nga sabi nga dito, hanggat tayo ay nagkahanap buhay, kumikita ng marangal,
ay di magpasarap na tayo sa buhay. Samantalay natin ang pagkakataon na tayo ay buhay pa at nasa mundong ibabaw. Hindi natin masabi kasi, mali mo, hindi natin masabi, bukas o makalawa, tayo ay kinuha na ni Lord. Hindi natin alam ang panahon. Kaya hanggat maaga pa, kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin, ay atin ang samantalin. Samantalin na natin kasi. Iisa lang ang buhay ng tao. Hindi naman pwedeng ipaserox yan. So, basta tanggapin natin ang ating mga bahagi. Siyempre, kailangan nating pakinabangan ang bunga ng ating pinagpaguran. Dapat lang. Pero wag nating kalilimutan ng ating Panginoon. Dapat din tayong mag-ambag o magbahagi sa Kanya. Alam naman natin lahat yung kahit saan mang reliyon po ay nagbibigay ng ambag at bahagi sa Panginoon. Totoo yun. So muli, baka natin, bago tayo magtapos sa ating programa, tayo ay magpakasarap ba sa buhay, sa mundong ibabaw, na naayon po sa kaluguran ng ating Panginoon. So, yun po muli. Magandang araw sa lahat ng ating mga sumubaybay sa ating programang mga balita at impormasyon. Salamat po at kayo palaging nariyan. Malapit ang araw ng mga puso, February 14, ilang tulog na lang. So, tayo ay nakaredy ng i-date ang ating may bahay. Siyempre, kailangan. Saan mang lugar, basta mapapasaya ang ating partner in life. Yun ang ating paghahandaan ngayon. Yung politics po, hindi nawawala yan sa Oriental Mindoro at sa amang dako ng Kapula, nariyan lang. Kailangan lang natin na maging malinis ang politics. Uminit man o lumamig, hindi na po yan mawawala. Andiyan na po yan. So gustuin ko man po magpatuloy pa ng ating programa, dumating na po ang takdang oras ng ating pagtatapos. Ito po ang inyong nakasama Lino Amarilias Jr. sa programang mga balita at impormasyon tuwing araw po ng Sabado at Miyerkules 10 to 11 in the morning. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao. Mabuhay po tayong lahat at magandang umaga. Ingat po tayo and God bless.